Bubuksan natin ang mas maraming health centers at mabibigay tayo ng scholarship sa mga batang mahihirap. Magandang hapon po, Barangay Lokohan. Ang meeting de Abansi natin ngayon ay kakaiba dahil meron tayong honesty monitor. Ipapakita nito ang tunay ng mensahe ng bawat politiko na kakausapin natin. Palakpakan natin si Mang Darambong, si Abu Sadu, at Ga Haman. Mainit ang laban sa halalan kaya gusto nating marinig ang kanilang plano para sa bayan at sa hinaharap ng ating mga anak. Tatawagin na natin ang ating mga kandidato para ilatag ang kanilang mga plataporma. Siyempre kailangan natin ng pera at trabaho. Unahin po natin ang economy and job security. Pakinggan natin si Mang Darambong. Sa lahat ng masisipag na Pilipino, bibigyan namin kayo ng maraming trabaho. Ang mga walang trabaho ay bibigyan naman namin ng ayuda. Sunod si Abu Sadhu. Magtatayo tayo ng maraming negosyo sa probinsya para may trabaho ang lahat ng tao. Bibigyan natin ng subsidy ang mga pamilya na ulam ang kinikita. At si Ga Haman. Makikipag-ugnayan kami sa ibang bansa para tuloy ang mga bagong trabaho para sa OFWs. Mas maraming trabaho, mas maunlad ang Pilipinas. Sunod po ang peace and order. Tawagin natin si Mang Darambong. Ang kapayapaan at kaayusan ay prioridad namin. Panalakasin natin ang kapulisan at bibigyan sila ng karagdagang training at kagamitan. Sunod naman, si Abu Sadu. Magpapatayo tayo ng mas maraming presinto para matihak na safe kayo sa masasamang tao. At magpapatupad tayo ng mga batas para sa seguridad sa bawat barangay. At syempre, si Ga Haman. Maglalaan po kami ng pondo para sa mga community watch programs para ayun na ang bida sa inyong seguridad. Nagustuhan niyo ba ang mga sagot nila? Ngayon naman, health and education. Pakinggan natin si Mang Darambong. Bubuksan natin ang mas maraming health centers at mabibigay tayo ng scholarship sa mga batang mahihirap. Sunod si Abu Sadhu. Magpapatayo tayo ng mga modernong ospital at magpapadala tayo ng mga nurse at doktor na scholars para mag-aral abroad. At si Ga Haman. Iaamat natin ang kalidad ng edukasyon. Magbibigay tayo ng libreng modules at tablets. Ayos ba? Ang hirap sumakay ng tren at sobrang traffic naman mag-drive. Pakinggan natin ang plano nila sa infrastructure. Mang Darambong, simulan mo. Siyempre, magtatayo tayo ng mga bagong tulay, kalsada at flood control projects para hindi na kayo nakararanas ng baha. Abu Sadhu, ikaw naman. Modernisasyon. LRT, MRT, Babong Airport. Lahat yan, isa sa kapauparan natin. Para road trip na lang kayo linggo-linggo. At panghuli, si Ga Haman. Magkakaroon tayo ng eco-friendly projects para sustainable ang future ng ating mga anak. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng debate para mas makilala pa natin ang ating mga kandidato. Simple lang po ang rules, isang tanong, isang sagot, tapos ang honesty monitor ang bahala. Unang tanong, bakit kayo ang dapat iboto ng taong bayan? Simple lang, dahil ako po ay nagsilbi na noon pa man. Malapit ako sa masa at nakita na nila ang mga nagawa ko at magagawa ko pa. Dahil ako po ay may tunay na malasakit, hindi ko ayaw iiwan sa hirap at binhawa. Dahil rin ako po ay nagsusumikap para sa inyo. Walang kapaboran. Di tulad ng iba din. Kung mananalo kayo, ano ang unang batas na ipapasa ninyo?
Isang batas para sa mabilis na ayuda at benepisyo sa lahat. Batas para sa proteksyon ng mamamayan laban sa pang-aabuso ng mga makapangyarihan. Batas para sa ekonomiyang pamasa at progresibong Pilipinas. Hindi lang para sa mayayaman. Kung may problema sa inyong administrasyon, paano nyo ito haharapin? Siyempre, ayusin natin agad yan. Walang paligoy-ligoy. So iba kasi dyan puro salita, walang gawa. Siyempre, iimbestigahan namin ang sarili namin para transparent. Magbubuo tayo ng independent body para sa siguradong patas na investigasyon. Hindi tulad na iba dyan na sila na rin daw mag-iimbestiga sa sarili nila. Ano yun, lokohan? Wow! Nagising ka na ba sa katotohanan? Subscribe ka na. Malay mo may part 2 pa ito.